Magandang umaga po, araw ng Monday, 26 na sa buwan ng Setyembre 2016. Ako po si Daniel Razon. Ako naman si Rina Villamor. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Mga biktima ng aksidente sa iba't ibang lugar sa bansa tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Bagyong Helen, papalapit na sa dulong hilaga ng Luzon. Babala ng bagyo nakataas sa ilang lugar sa Northern Luzon. Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay hinikayat ang international community na igalang ang pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Okay for filing scheme natuklasan ng LTFRB sa ilang regional offices nito. Mga tiwaling opisyal sasampahan ng kaso ng ahensya. At kauna-unahang panalo sa liga, naitala ng Ombudsman Graf Busters matapos na talunin ang Senate Defenders sa triple header ng UNTV Cup Season 5 kahapon. At malawakang clean-up drive sa Angeles City, Pampanga isinagawa ng UNTV at Members Church of God International. Bago po ang detalye natin mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na mga araw sa ating Weekend News Rewind. Sinimulan na ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang motu proprio investigation sa mga pulis na idinawit ni Edgar Matobato sa Davao Death Squad sa kanyang pagharap sa Senado. Sa 19 na pulis na binanggit ni Matobato, 10 na lamang dito ang aktibo pa sa serbisyo. Retirado naman ang 8 iba pa habang ang isa ay pumanaw na. Ngunit ayon sa PNP, wala pang matibay na basihan laban sa mga ito kung kaya hindi pa ipinapatawag sa Kampo Krame. Gayunpaman, nakahanda ang PNP na iharap ang mga nabanggit na pulis sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ngayong linggo. Pinagbabaril ang isang lalaki sa loob mismo ng bakuran nito sa Lopez Haina Street, Aurora Hill, Baguio City, pasado alas 11 kahapon. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa muka at likuran. Nakarinig lang po kami ng 3 putok po, sir. Yun lang po. Tapos yun na lang po, nakita na lang namin nakabulagtak. Ayon sa kaanak ng biktima, wala silang alam na may nakasama ang loob ito at wala ring natatanggap na death threat. Samantala patuloy namang hinahanap ng pulisya ang sospek na agad na tumakas matapos ang pamamaril. Balita naman sa labas ng bansa, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang bus accident sa Heilongjiang Province, Northeast China. Agad rumesponde ang local police at medical staff sa pinangyarihan ng aksidente kung saan 5 ang sugatan at 5 din ang binawian ng buhay. Kasalukuyan namang nagpapagamot sa ospital ang mga pasaherong nasugatan. Samantala, isang lalaki ang inatake ng Phaeton habang nagsiselfie sa Sirohi District sa India. Sinubukan ng lalaki at ng grupo nito na kumuha ng larawan kasama ang ahas matapos itong mahuli ng Forest Department official sa paligid ng paaralan. Agad namang inilayo ng mga otoridad ang Phaeton matapos ang aksidente. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 biktima ng banggaan ng tricycle at kotse sa Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Narito ang hataw na balita ni Lalaine Moreno. Nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Corazon C. Aquino Street, Barangay Takuling, Bacolod City pasado alas 10 noong Biyernes ng gabi. Sugatan ng mag-amang sina Antonio Lopez Jr., 39 anyos at Mel Ann Lopez matapos na bumangga sa isang kotse ang kanilang sinasakyang tricycle. Nagtamo ng hiwa sa kaliwang braso si Antonio at idinadaing ang pananakit ng katawan. Samantalang gasgas sa kaliwang siko at ulo
ulo ang tinamo ni Melan. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong pinsalan ng mga biktima. Matapos nito ay tumanggi ng magpadala sa ospital ang dalawa. Nga ma-overtake sa tani. Pag overtake ya, abira tansay nga makuha ya bla. Galing kay iti pag sa buwana isang ulo sang auto kang sugata. Kuha na sa may mo. Gin balik ya. Di pundo to. Nagdulot naman ng pansamantalang pagbigat sa trapiko ang nangyaring aksidente. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Update muna po tayo agad sa bagyong Helen mula sa ating kasama si Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Ray, kumusta na si Ate Helen? Yes, Kuya Daniel, patuloy pong tinatahak ng bagyong si Helen itong direksyon sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. At kagabi na alas 10 ay ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 745 kilometers na silangan yan ng Basco, Batanes. Sa ngayon, Kuya, nagtagay ito lakas ng hangin na 140 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 175 kph. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 22 kilometro kada oras. Nakataas po ang signal number 2 sa may area ng Batanes Group of Islands kung saan makararanas po ng masungit na lagay ng panahon. Sa Babuyan Group of Islands ay nakataas naman po ang signal number 1 at sa loob po 36 na oras ay makararanas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Bagamat yung kanyang pinaka-track po nitong bagyong si Helen ay mas mataas ng kaunti kaysa doon sa bagyong Ferdy, ay sinasabi ng Pag-asa maghanda yung ating mga kasambahay lalo na sa may area po ng Batanes dahil nasa 800 kilometer yung pinaka-diametro po ng bagyo at doon po sa loob ng diametro na yan, yung ulap po ng bagyo, maaari pong makaranas ng moderate to heavy rains at malakas na hangin. Yung mga maglalayag po dyan sa may northern at eastern seaboard po ng Northern Luzon, delikado po na pumalaot dahil po matataas ang mga pag-alon na dulot po nitong bagyong si Helen. At maaari po na ito'y maglandfall sa may area po ng Taiwan at bukas na rin po ng gabi ay ito'y lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon din po sa Pag-asa, maaari pong palakasin pa nitong bagyong si Helen, itong southwest monsoon o habagat with combined effect nito pong thunderstorms na maaari po tayo makaranas ng malakas na mga pag-ulan dito rin po sa Metro Manila kagaya po na-experience natin kagabi. Ating latest, balik sa iyo Kuya. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Posibleng magkaroon ng panibagong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Tinatayang nasa 15 hanggang 25 sentimos kada litro ang madadagdag sa presyo ng gasolina at diesel habang 40 hanggang 50 sentimos naman ang sa kerosene. Ang oil price hike ay dahil pa rin sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pangdaigdigang merkado. Hanggang November 3 na lamang ang price freeze na ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga basic commodity. Una nang ipinatupad ang price freeze noong September 4, ilang araw pagkatapos ng pambobombang nangyari sa Davao City. Subalit nilinaw ng DTI na ang price freeze sa kerosene at LPG ay tapos na dahil base sa batas, 15 araw lamang tumatagal ang price freeze para dito. Dapat kailangan na pabayaan na lang umandar price freeze hanggang sa katapusan ng kanyang 60-day life term. Matatapos yan November 3. So hindi pinalawig, hindi pinahaba. Siyempre, nandun pa rin yung ating parang agam-agam na baka naman. Pag sinabi mong, okay, wala nagbago, price lift, i-lift na yung price freeze, baka naman sabihin nung iba, pwede na ko lang magtaas. Nanawagan naman ang DTI sa publiko na i-report sa kanila ang sinumang negosyante na lalabag sa Republic Act 75810, ang Price Act. Base sa batas, ang mga mapapatunayang hindi susunod dito ay maaaring patawan ng multang aabot sa 1 milyong piso at pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Sa mga nais na magtanong o magsumbong sa DTI, maaaring tumawag sa kanilang hotline 751-330.
Sa iba pang balita, nagpaabot ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino sa Canada sa gitna ng mga pambabatikos na natatanggap nito mula sa international at local communities. Narito ang hataw na balita ni Noel Poliarco. Kaisa ang mga Filipino-Canadian sa Toronto at Calgary sa global support para kay Pangulong Rodrigo Duterte upang ipanawagan sa local at international media ang patas na pagbabalita. Ayon sa mga kababayan natin, ang panunood sa local at international media ang nagsisilbing daan upang masubaybayan kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit dismayado ang mga ito dahil sa napapanood ng mga negatibong balita na pinaniniwalaan nilang hindi naman totoo. I think we are one as a Filipino here. We would like to send a message to the international media that to stop destabilizing our country, the Philippines. Yeah, because I think the issue is really become viral, and which is not true. And we have families back home, and we have people just come back from Philippines, and they're saying that in an opposite. Sa pamamagitan ng campaign rally ay ipinakita ng mga Filipino workers sa Canada at maging sa iba't ibang bansa ang kanilang suporta sa Administrasyong Duterte at sa mga proyekto at kampanyang isinusulong nito. Itong event na ito is not only done here in Calgary. This is a worldwide event organized by supporters of Duterte worldwide. It started in Australia, in Sydney and in Perth, and also in UK, New York, and as well as in Israel. Magkaisa tayo, gawin natin kung ano yung nararapat, at a very short message lang talaga na panahon na natin ngayon na baguhin kung ano man ang nakaraan sa Pilipinas. Parang magtulungan tayo, magkaisa. Ang pagdami ng mga OFW na nakikiisa sa mga gawaing nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas ay patunay lamang na hindi nawawala ang kanilang pagmamalasakit sa sariling bayan. Nanawagan naman ang mga Pilipinong naninirahan sa Canada sa ating mga kababayan na maging matalino at huwag agad maniniwala sa mga napapanood at nakikita sa social media. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Sugatan ang 6 na lalaki matapos na sumabog ang isang granada sa barangay Culiat, Quezon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Jobs! Yes, good morning kuya. Sa ating mga kasambahay, mabilis na isinugod sa ospital ang 6 na lalaki na nasugatan matapos ngayong hagisan ng granada sa Salam Compound, Libyan Street, Barangay Culiat sa lungsod ng Quezon, dakong alas 12:30 kaninang madaling araw. Kabilang sa nasugatan ng 3 pulis at 3 sibilyan na pawang mga nagbabantay at nagpapatrolya sa naturang barangay. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, habang nakaupo at nag-uusap ang mga biktima sa Libyan Street nang dumaan ang isang riding in tandem na naghagis ng sumabog na granada. Kinilala naman ang mga nasugatan sa pagsabog ng granada na sina PO2 Abdul Warid Halaid, PO3 Halain na Abdujarik, SPO1 Romeo Waring Salaudin, Jun Tiok at Kadafi Ujan. Paghihiganti ang isa sa mga tinitingnan ng motibo sa insidente dahil sa mga nahuhuling mga drug user at pusher sa naturang barangay. Patuloy naman ang investigasyon ngayon kuya ng Explosive Ordnance Division o Bomb Squad sa nangyaring pagsabog. Yan ang police report. Balik sa iyo kuya. Maraming salamat Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Angela Lagunsad. Go ahead, Angel. Thank you, Kuya. And here are the latest news from different parts of the globe at this hour.
A rain-triggered landslide has occurred in a village in Dayao County, Chuxiongyi Autonomous Prefecture of China's Yunnan Province. The landslide has torn down the buildings of the village committee, a village clinic, a primary school, and 44 other residences. All the 158 villagers and 59 teachers and students from the primary school have been evacuated. A medical team has arrived at the shelters for medical treatment and epidemic prevention. The continuous decline of job opportunities in Baltimore may be a reason of high crime rate in the city as communities raise the issue of police brutality against black people across the country. James Buntuyan has the news. African-American communities in Baltimore raised concerns over the recent increase of incidents of police abuse of authority in the country. Following the violent protests in Charlotte last week, African-American communities in the city of Baltimore raised their concerns about the persistent abuse of power of police against black people around the country. Baltimore is no stranger to violent protests as the city suffered from riots after the death of Freddie Gray last year. Residents in Baltimore complained that the police brutality has been happening for years in the city. I mean, you can walk down the street and get searched, beat up by the police, anything can go on. Oh, that's been going on for years in the hood. You know, they've been jumping out, slinging us, sitting us on the ground, sitting us in the wet rain. When it rains, make you sit on the ground. You know, that's been going on for years. It's just people just getting tired. Police has the authority to question anyone in a community with high level of crime rates in Baltimore, and some residents offered a striking reason why the city has suffered high crime rates. It's hard getting a job. I just was walking up the street trying to call a job to see if I could come in and drop my resume off. It's like the jobs are so scarce out here. Baltimore was once a predominantly industrial city in the 70s, but as recent as year 2000, the number of workers in high-paying jobs dropped to only 7%. The deindustrialization has left African-American residents greatly affected. Today, 90% of the job market in Baltimore is offered by low-paying companies in the service field, which leaves particularly the black residents of the city in trouble of keeping a decent standard of living. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. China's Air Force flies more than 40 warplanes through a strait between Japanese islands on their way to drills in the Pacific or Western Pacific. China's Air Force spokesman Shen Jinke says regular long-range drills in the Western Pacific and patrols over the East China Sea Air Defense Identification Zone were to protect China's sovereignty and national security. The patrols were to take measures to respond to different threats in the sky and to protect national airspace. This comes as China has been increasingly asserting itself in territorial disputes in the South and East China Seas. And those are the latest news from around the world at this morning. Thank you. Back to you, Kuya. Thank you, Angela. Samantala, puntahan muna natin si Attorney G, si Beth at si Joe Castigador sa atin pong Radyo La Verdad. Kuya, good morning. Morning, Kuya. Guten Morgen. Wow, talaga naman ha. Good morning, Attorney George. Si Beth. Oo, at si Joe. Kasi parang medyo meron kayatang oral argument, Attorney George. Sabi ko nga yan naman ako naka-jacket lang siya, naka-tie pa. Inimit ko kasi ang kagalang-galang na Speaker of the House of Representatives. Pantaleon Alvarez. Yes, Kuya. I see. Pala dress to kill. To meet the Speaker of the House. Matindi. Matindi ang dating. Parang ikaw lang, Kuya. Ako, paganto-ganto lang ako. Hindi kasi dinala ni Wayna yung... Ang aga-aga mo kasi mukhang hindi ka natulog, Kuya. Yun nga yung sabi ko sa kanya, parang hindi siya tulog, dire-diretso. Conclusion namin yan ni Angel, kaya siya maaga. Saan ka ba naman makakatulog? Matutulog pa lang ako, umpisa ng pundahan. Grabe. Ang mabubuksan mo, si Porky. Tapos paano mangyayari makakatulog ka pa? Yung kapitbahay ko nagwala. Kala ko kung bakit nagwawala, nagbabasag ng TV. Yung pala, nanonood kay Porky. Sa buwisit, binasag yung TV niya.
Talagang naman, Hindi, pero magandang panggising yung Magandang panggising yung Si Porky. palibhasa lalaki. Ay, palibhasa lalaki. Bakit palibhasa lalaki? Bakit nga ba? Ha? Bakit? Bet, mag-update ka ha. Medyo kailangan mong mag-sugar ng konti. Hindi ko alam. Sige, tanongin mo dyan tanongin mo kung sinong kasi kala ko nalilipat yung pondahan biglang nagkakaroon ng pondahan sa Ako, di ba 4 o'clock ang 4 o'clock ang pondahan. Biglang Sila ba 4 o'clock na rin? Ha? Sila ba 4 o'clock Di na pa rin? naman, di pa naman. 4:30? Di pa naman. Medyo hindi pa nila kaya yung gising ng mga matanda Grabe, nasaktan naman ako doon. Nandun ka pa man din. Hindi, di naman ikaw ginigising ka lang. Sinasama ka, halika, sumama ka na dito sa amin. Okay. Ganyan na mga matanda, hindi mapagkatulog. Pati yung kabilang channel, kuya, meron na rin sila. Ha? Pati yung isa. Di ba yung isa, parang sa radyo ba ganun talaga? din? Sa radyo? Nalin? Mas pinakamaaga pa rin tayo sa radyo. Hindi. Meron 4 o'clock news. May nag-uumpisa na talaga. Yung DJ na Si Friendly Nikki. Kuya, ang init dito. Kasi si Friendly yung galing. Gano'n, no? Mainit. Sa inuupuan mo? Hindi, mainit dito. Akala. Ayaw na kasi nung matatanda sa malalamig, di ba? Naka-jacket pa yun. Nagpapapatay ng aircon si Friendly Nick. Pawis na ako. Kayo naman, alam nyo matanda, madaling mapulmonya. Nanonood siya. Ganyan. Ano dapat abangan, Attorney George? Narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Biktima ng aksidente sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and the Rescue Team. Usapin sa agawan ng teritoryo at trade commerce, posibleng talakayin sa official visit ng Pangulo sa Vietnam ngayong linggo. Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay hinikayat ang international community na igalang ang pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Okay for filing scheme. Natuklasan ng LTFRB sa ilang regional offices nito. Mga tiwaling opisyal sasampahan ng kaso ng ahensya. At malawakang cleanup drive sa Angeles City, Pampanga isinagawa ng UNTV at Members Church of God International. At ngayon sa detalye ng mga balita, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle accident sa Balagtas, Bulacan noong Sabado. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Isang lalaki na nabangga ng motorsiklo sa barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. Alas 7 ng gabi noong Sabado, ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang si Roy Dionisio, 22 taong gulang na residente ng Barangay Wawa, Balagtas. Idinadaing din ito ang pananakit ng kanang binti. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng grupo at dinala sa Balagtas Doctors Hospital. Na mayroon pong tumatawid na tao galing sa trabaho at medyo madilim po sa lugar, nabunggo po siya ng isang motorsiklo. Hindi naman tumakas ang nakabangga sa biktima at nangakong tutulong sa pagpapagamot kay Dionisio. Tumutulong sa amin sa pagkain, sa lahat po ng pangailangan namin. Lahat ng gastos sa ospital na yun. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima umano ng pambubugbog sa Baguio City. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Inabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking duguan sa Station 7 ng Baguio City Police Office alas 11:45 ng gabi noong Sabado. Ang biktima ay nakilalang si Joel Fidel, 24 anyos, residente ng Purok 5, Luacan, Baguio City. Ayon kay Joel, naglalakad siya sa isang overpass sa Maharlika Highway sa Barangay Magsaysay at pauwi na sa kanilang bahay nang may lumapit sa kanya na isang grupo ng mga lalaki at bigla na lamang siyang pinagsusuntok. Nagtamo ito ng mapasa sa mukha na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team.
Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima, ay dinala na ito sa Baguio General Hospital upang magbigyan ng karagdagang medikal na atensyon. Inaalam naman ngayon ng Baguio City Police ang pagkakakilanlan ng mga nambugbog sa biktima. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Lumakas pa ang bagyong Helen habang papalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan. Ang detalye mula kay Ray Pelayo na sa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Go ahead, Ray. Kuya, nakataas pa rin ngayon ng babala ng bagyo sa ilang lugar sa extreme northern Luzon dahil dito sa paglapit nitong bagyong si Helen. At kaninang alas 4 na madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 610 kilometers sa may silangan ng Basco, Batanes. Taglay lakas ng hangin na 150 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 185 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 22 kilometro kada oras. Sa ngayon nakataas ang signal number 2 sa may area ng Batanes Group of Islands. Makakarans po dyan na masungit na lagay ng panahon. Samantalang yung area po ng Babuyan Group of Islands nakataas pa naman ang signal number 1. Makakarans po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon po ay pinalalakas pa rin itong bagyong si Helen, itong southwest monsoon o yung habagat at magdudulot po ito ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa nalalabing bahagi po ng Luzon, yung Visayas area at regions po ng Caraga, yung Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Ay din po sa Pag-asa, maaaring bukas po ng gabi ay lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Helen, pero ina-expect na ito po ay tatama sa may area po ng Taiwan at mahagip nung kanyang pinakadiametro na 800 kilometer itong area ng Batanes, yung mga isla po sa dulong Hilagang Luzon. Kaya pinaghahanda ng Pag-asa yung ating mga kasambahay sa lugar na yan. Yan ating latest sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat na live mula sa Pag-asa DOS State. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hanoi, Vietnam sa September 28 hanggang 29. Layo ng pagbisita na paigtingin ang bilateral economic trade sa ibang ASEAN member countries tulad ng Vietnam. Narito ang pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Malaking objective po sa ating biyahe o sa working visit ng ating Pangulo sa ASEAN, sa Vietnam at sa iba pang bansa ay ang ating bilateral economic trade. Maaari ring mapag-usapan ang issue ng maritime dispute sa South China Sea dahil isa ring claimant country ang Vietnam. Bukod sa pagbisita ng punong ehekutibo sa Filipino community doon, inaasahang magkakaroon din ng mga pag-uusap na may kinalaman sa trade and commerce. Hinikayat naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang international community na igalang ang pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa taunang United Nations General Assembly na hindi dapat pakialaman ng ibang bansa o anumang international organization ang ginagawang pagsupil ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kriminalidad at iligal na droga sa Pilipinas. Ito ay dahil seryoso ang Administrasyong Duterte na linisin ang pamahalaan sa korupsyon at tapusin ang suliranin sa ipinagbabawal na gamot. We urge everyone to allow us to deal with our domestic challenges in order to achieve our national goals without undue interference. Katunayan anya na suportado ng nakararaming Pilipino si Pangulong Duterte ay ang pagkakamit nito ng landslide victory sa eleksyon noong Mayo habang ikinakampanyang susugpuin ang kriminalidad at iligal na droga sa bansa. At kamakailan ay nagtamo rin ang Pangulo ng 72% approval rating. To him, this trust is sacrosanct. It cannot be breached. Under no circumstance must it be compromised.
Naging kontrobersyal ang mga binitiwang salita ni Pangulong Duterte kamakailan laban sa UN, European Union at maging sa United States of America dahil sa paglalabas ng mga ito ng pahayag laban naman sa anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte. Noong nakalipas na linggo ay inimbitahan pa ni Pangulong Duterte ang EU at UN sa Pilipinas upang mag-imbestiga sa mga human rights abuse at vigilante killings sa bansa sa kondisyong magtatanong din ang Pangulo sa kanila sa isang public forum. Nangako naman si Secretary Yasay na mananatili ang Pilipinas na responsableng bahagi ng international community at susunod sa rule of law kabilang na ang arbitral tribunal ruling kaugnay ng maritime dispute sa South China Sea. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, sa ilalim sa review ng United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights ang Pilipinas ngayong linggo. Kaugnay ito ng implementasyon ng bansa sa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Isa ang Pilipinas sa 164 na estadong lumagda at nagpatibay sa kasunduan na layong mabantayan ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Isa sa gawa ito sa Setyembre 28 at 29 sa Geneva, Switzerland sa pagitan ng UN Committee na binubuo ng 18 human rights experts at ng Philippine delegation. Ito ay bahagi ng regular review na ginagawa ng United Nations sa mga member state. Sa kabila ng kakulangan sa tauhan, patuloy ang motu proprio investigation ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa mga anti-drugs operation na may napatay na suspect. Kaayon kay Atty. Sheila Castillo ng PNP IAS, mula July 1 hanggang September 21 ay mahigit 500 na ang kaso ng kanilang iniimbestigahan kung saan mahigit 700 suspect ang nasawi matapos umanong manlaban sa mga pulis. Sa mga kasong ito, 15 ay dineklarang terminated habang 78 kaso naman ang drop at close makaraang mapatunayan na lehitimo at walang nalabag na procedure. Isang kaso naman ang nireklamo ng IAS para sa summary hearing matapos makitaan ng probable cause. Pero tumanggi ang IAS na idetalye ang kaso at kung ilang pulis ang sangkot dito. Sa iba pang balita, natapos na ng LTFRB ang paglilibot sa mga regional offices nito na bahagi ng kampanya nito sa pagsugpo ng katiwalian. Dito nadiskubre ng ahensya ang OK for Filing Scheme sa ilang opisina nito sa mga lalawigan. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Can be 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Can be falsification because we learned that there are some records officers who manipulate the system. If you say you have 10 and dadagdagan nila ng 5, so 15 na ang labas sa computer. So yung 5 na yun ang ibebenta nila. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. Ayon sa pamunuan ng LTFRB, halos tapos na ang kanilang pag-iikot sa mga regional offices at dito natuklasan na aabot sa hanggang 100,000 piso ang lagayan para makakuha ng prangkisa. Ang iba, nagbayad na, subalit peke ang franchise na ibinibigay. More or less, the regional director is involved. One, the regional director brings an operator, outside operator. He looks for other clients, meaning pinaghahanap ng prangkisa, and once they have it, hahanap sila ng fixer sa loob, and along the way they pay. The typist, the encoder, the one nagdadaket po. Meron ding mga regional directors, stand-alone sila. Walang ginagamit na ibang tao. Naging sistema din sa regional offices ang OK for Filing Scheme kung saan unang napupunta sa regional director ang aplikasyon at kung hindi nito pipirmahan ang OK for Filing form, hindi gagalaw ang dokumento. Taliwas ito sa normal na proseso kung saan ang regional director ang huling hahawak ng aplikasyon para aprubahan o hindi. Ang pasabutan ng OK for filing, maghulat yun na. Kibalo na taon sa'y pasabutan ng maghulat. Pahulat tong ganing operator, di na ganing kahulat, na mubigay yun ang operator.
Iniimbestigahan na sa ngayon ang ilang dati at kasalukuyang regional director ng LTFRB. Kabilang dito ang mga nagretirong direktor ng Regions 5, 10 at 6, ang nagresign na direktor ng Region 11 at ang direktor ng Region 8 na sinuspinde ng ombudsman dahil na din sa anomalya. Samantala, balak namang magpatupad ng cashless transaction ng LTFRB upang malabanan ang korupsyon sa ahensya. Sa ngayon, isang kumpanya na ang nagbabalangkas ng libreng sistema na susubukan ng ahensya pangunahin sa central office nito. Kay dako kay nagtubag sa corruption issue. Wala na suhulay. No? Kay itap na lang ang card mo na sa bayaran. Cashless na ang bayad. Kung magiging matagumpay, ipapatupad ito sa buong bansa. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Isinusulong ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa hospitality industry sa Toronto, Canada ang kampanya kaugnay sa pagkakaroon ng dagdag sahod at tamang benepisyo upang masapatan ang pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay. Narito ang hataw na balita ni Kim Pamintuan. Nagkaisa ang iba't ibang community groups na kinabibilangan ng ilan nating mga kababayan dito sa Toronto upang ipaglaban ang karapatan ng mga immigrant at service workers, partikular na sa hospitality industry. Pinangunahan ng Unite Here Local 75, isang workers union na kumakatawan sa empleyado sa hospitality industry sa Toronto. Ang kampanyang ipaglaban ang pagkakaroon ng dagdag sa sahod at tamang benepisyo. So we hope that we can all work together and figure out ways to, really build living wage jobs that people can count on and raise their families on, and that we can all afford to live here in Toronto, which is, Sa kasalukuyan ay $11.25 kada oras ang minimum na sahod dito sa Toronto o katumbas ng halos 400 pesos. Ngunit ayon sa mga miyembro ng Union, hindi ito sapat sa pangangailangan upang mabuhay dito sa Toronto. And kailangan namin mag-work ng 2 to 3 job para mabayaran yung phone bills, yung renta, kailangan para magbayad ng bus fare, pagkain pa namin. And it's really not enough. Samantala, suportado din ng iba't ibang Filipino organizations ang ipinaglalaban ng ating mga kababayan sa pagkakaroon ng tamang benepisyo at living wage. Gusto nating ipaglaban din ang karapatan at kagalingan ng mga kapwa natin Pilipino at ng proteksyon sa trabaho. At sinusuportahan din natin ang sinusulong na tinatawag na living wages na kinakailangan talaga natin ito dahil Malaking bilang ng mga Pilipino dito sa Toronto ang kumikita lamang ng minimum wage, kaya't patuloy ang pag-asa nilang mapaabot at madinig ng pamahalaan ang kanilang hinaing. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Go ahead, Rina. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. An explosion rocked the Hungarian capital of Budapest on Saturday, causing injuries. A police statement confirmed 2 policemen were injured in the blast. Police have not released any information on the nature of the explosion. Meanwhile, Hungarian resident Kadosa Bensi heard the explosion nearby and feared it may be a terror attack. Investigation into the incident is still underway. The suspect of a fatal shooting in Burlington, Washington State is now in police custody. Calvin Manaig has the news. According to police in a news conference, the suspect, Arkan Sentin, 20 years old, an immigrant from Turkey, was captured yesterday. Just the preliminary information is all we have at this point, that he immigrated from Turkey, but he is a legal permanent resident of the United States. And so that's another reason why it's really helpful and valuable to us to have the federal partners that we do within our investigative group, because that's an area of expertise that they have, and we'll be asking them to look deeper into immigration issues. Police said that they do not have any information about the motivation of the shootings yet, but believe that the suspect entered Cascade Mall in North Seattle and began shooting Friday night in a cosmetic section of a Macy's department store. Now, did that lead to the motivation in this shooting? We won't know until we get further down the road in our investigation and learn more about what his intents were.
The shooting in Washington State followed another violent attack just last week in a Minnesota center and series of other attacks on malls across the United States. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. The world's largest radio telescope has finally begun operations in southwest China after 5 years of construction. The 500-meter aperture spherical telescope, or FAST, started its space exploration mission on Sunday at around 12 p.m. local time in Pingtang County of southwest Guizhou province. The project cost 1.2 billion yuan. Advancing China's space program is a priority for Beijing, with President Xi Jinping calling for the country to establish itself as a space power. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat nyo abangan sa ikatlong paghataw naman ng mga balita. Motorcycle rider na naaksidente sa Cebu City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Kauna-unahang presidential debate sa pagitan ni Democrat Representative Hillary Clinton at Republican Donald Trump isasagawa bukas sa New York. Kauna-unahang panalo sa liga na itala ng Ombudsman Graf Busters matapos talunin ng Senate Defenders sa triple header ng UNTV Cup Season 5 kahapon. At malawakang clean-up drive sa Angeles City, Pampanga. Isinagawa ng UNTV at members, Church of God International. Sa detalye po ng ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na aksidente sa Cebu City. Narito ang hataw na balita ni Marlon Abique. Sugat sa baba at sa kaliwang kamay ang tinamo ng driver ng motorsiklo matapos itong bumangga sa sinusundang multicab. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima na kinilalang si Rafael Clivito, 49 anyos, binabaybay niya ang kahabaan ng South Road Properties Cebu noong Sabado ng umaga nang biglang huminto ang sasakyan sa harap niya kaya siya bumangga. Depensa naman ni Gerard Resmeros, driver ng multicab, napilitan siyang huminto dahil bigla ring tumigil ang sinusundan niyang sasakyan. Iniimbestigahan naman ngayon ng Cebu City Traffic Office ang insidente. Samantala, matapos bigyan ng first aid ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang biktima. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu. Posibleng magpatupad naman ang ilang kumpanya ng langis ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 15 hanggang 25 sentimos kada litro ang maaring madagdag sa presyo ng gasolina at diesel. Samantala, 40 hanggang 50 sentimos naman ang itataas sa bawat litro ng kerosene. Samantala, silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano. Gamit po ang ating UNTV drone, nagsisilbing mata sa himpapawid, pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Good morning, John. June, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Medyo maulan ngayong umaga, June, kaya naman para sa lahat ng ating mga kababayan na babiyahe na ngayong umaga, ay asahan na po natin ang mabigat na daloy ng mga sasakyan sa umagang ito dahil dagsa na rin ang volume ng mga sasakyan. Silipin natin ang lagay ng traffic. Sa mga dadaan dito sa EDSA Southbound, kung kayo po ay manggagaling mula sa Balintawak, ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, subalit bahagyayang babagal habang kayo po ay papalapit ng Muñoz at North Avenue. Lalo na po dun sa mga sasakyan na dumadaan dito sa may inner lane sa may North Avenue dahil na rin dun sa mga sasakyan na nagbababa ng kanilang mga pasahero dyan sa may MRT. Unti-unti pong luluwag ang traffic paglagpas ng North Avenue, subalit muling babagal ang daloy ng mga sasakyan habang kayo po ay papalapit dito sa may EDSA Quezon Avenue, lalo na doon sa mga dumadaan dito sa may intersection area. Mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa may area ng Kamuning, Nepa Q-Mart at Cubao sa mga oras na ito.
Mula naman dyan sa may Santolan, Ortigas Avenue ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang dyan po sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo ay makarating ng EDSA Guadalupe. Makakaramdam lamang po tayo ng unti-unting pagluwag sa daloy ng mga sasakyan pagdating nyo po dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa may lugar ng Magallanes. Habang sa mga kababayan naman natin na babaybay dyan sa may northbound EDSA, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang biyahe ng ating mga motorista. Bahagya lamang nababagal ang traffic dyan sa may EDSA Taft, Magallanes, Buendia at Ayala. Gayun din dito sa may bahagi ng Kamuning area. Partikular na po dun sa mga motorista na dadaan dyan sa may East Avenue. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin natin itong sa may lugar ng Baclaran Roas Boulevard. Ang mga sasakyan pong nakikita nyo ngayon sa inyong mga television screen, ito po yung mga motorista na bumabiyahe po patungo dyan sa Manila area. Sa ngayon ay light to moderate traffic situation pa ang nararanasan ng ating mga motorista habang maluwag at tuloy-tuloy rin ang daloy ng mga sasakyan sa kabilang bahagi po ng kalsada para naman doon sa ating mga kababayan na bumabiyahe patungo po ng Coastal Baclaran. Puntahan naman natin ang C5E Rodriguez sa may Pasig City. Ito pong mga sasakyan na nakikita nyo po ngayon, ito yung mga bumabiyahe para po sa ating mga kababayan na patungo po ng area po ng Makati. Sa ngayon ay medyo paghandaan na po nila ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada sa mga patungo po ng Libis ay magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang galaw ng mga sasakyan kaya walang magiging masyadong problema sa pagbiyahe ang atin pong mga commuter sa mga oras na ito. Habang sa may lugar naman po ng EDSA Guadalupe, sa mga motorista o yung mga sasakyan na galing po ng Guadalupe kung kayo po ay patungo sa may Shaw Boulevard ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din ang sitwasyon na ating makikita sa kabilang bahagi po. Ito naman yung mga nagagaling ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Sa ngayon ay medyo maluwag pa ang sitwasyon ng traffic sa lugar na yan. Habang sa may area naman po ng Letre Malabon sa mga patungo po ng monumento. Sa ngayon ay light traffic situation pa ang nararanasan ng ating mga motorista. Gayun din, maluwag at tuloy-tuloy ang galaw ng mga sasakyan para naman po doon sa ating mga motorista o mga commuter na manggagaling po ng C4 Navotas patungo naman po ng Road 10. June, nais nga natin muli paalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Lunes, hindi po pwedeng makabiyahe sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Subalit meron yung window hours simula ngayong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Din muna ating gabay sa kalsada. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Joanne Nano. Para naman sa mga detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Rina Villamor. Rina, good morning again. Good morning again, Angela. These are the news abroad. The first presidential debate between Hillary Clinton and Donald Trump is set to start tomorrow in New York, expecting millions of viewers worldwide. Aaron Romero has the news live. Yes, Aaron, go ahead. Good morning, Rina. Securing America is one of the three major topics announced for tomorrow's first presidential debate between Hillary Clinton and Donald Trump. The other two topics are America's direction and achieving prosperity, which points on the debate focusing on the economy and security. The Securing America topic came after a series of terrorist attacks in the country, which includes the bomb explosions in New York and New Jersey in the past weeks and the mass shootings in Orlando earlier this year. According to the Commission on Presidential Debates, the debate will start tomorrow at 9 p.m. New York time or 9 a.m. Tuesday in the Philippines and is scheduled to last 90 minutes. The commission added that there will be 6 time segments for about 16 minutes each in the first debate, which the moderator will open with a question, after which both Clinton and Trump will have 2 minutes each to respond. In the meantime, experts said that the campaigns of both candidates are beginning to use an age-old practice of expectation games to highlight their competitors' strength in an effort to minimize the damages of their own flaws.
In recent days, Republicans continued to praise Clinton's skills as a politician and a debater, while Democrats noted Trump's savviness as a former reality television star. Historically, in 2000, former Texas Governor George Bush's campaign used the same strategy against then Vice President Al Gore, arguing that the former Vice President will certainly bury the Republican governor in their debates because he was a debater with great skills. That brought expectations for Gore too high that left him vulnerable to criticisms. The first presidential debate, which will happen in New York, is expected to be watched by millions around the world. And for a second time since 2012, UNTV is one of the international media granted access to cover the event. Aaron Romero, UNTV News and Rescue, New York. Thank you, Aaron Romero, reporting live from New Jersey, USA. For the second time in 5 years, Prince William and wife Kate Middleton returns to Canada for official tour with children. Bianca Quijano has the news. The Duke and Duchess of Cambridge have returned to Canada for a royal visit, along with their children, Prince George and Princess Charlotte. Prince William and his wife, Kate Middleton, arrived yesterday in Canada's British Columbia for their second official visit. They were met by Canada's Governor-General David Johnston and Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who told them to expect the warmth of the Canadian people. I know you visited Canada before, but as any parent who has traveled with children knows, it's a whole different experience when you bring your family with you. I want to commend you and thank you for introducing our part of the world to Prince George and Princess Charlotte. Prince William, second in line to succeed the British throne, said that they're delighted to have brought their children in Canada and praised Canada's values. That is why we are so pleased that George and Charlotte can be with us in Canada this time around, beginning their own lifetime of friendship with this wonderful country. Over the next week, Catherine and I will see once again what makes Canada such a special place in the world. The couple first attended a ceremony in the legislature in British Columbia where they were greeted with a 21-gun salute. They are expected to have more than 30 engagements in their visit to Canada until October 1st. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. In other news, aside from its red and very fine sand, different activities can be done in one of the most favorite tourist destinations in Saudi Arabia, the Red Sand Dunes. Judah Barquez has the news. في سعودية لن تكون العطلة كاملة من دون الذهاب إلى الرمال الحمراء الرياض صحراء شاسية لها شبيه عند السعوديين والمقيمين. نزهت ساعة في بسوط المدينة تتمتع فيها بالممرات الجبلية ومسار تمر على طول الطريق، ولكن الوصول إلى الرمال الحمراء صعب. لذلك يمكنك استئجار مركبة تتمتع بقيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الفلبين والإخوة الهنود والإخوة الباكستان والجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. نحن في حفيرة نساح دبابات. عندنا جميع أنواع الدبابات، عندنا البانش وعندنا ال90 وعندنا ال110 وعندنا ال50 وديسكاو مرة واحدة بالذات للإخوة الفلبين. Dito po kami ngayon sa Riyadh, sa Red Sand. Dito po yung namamasyal yung mga Pilipino na OFW. Inasamantala po namin habang bakasyon po para maibsan po yung kalungkutan dahil malayo kami sa mahal namin sa buhay. لدي للكالك تيجا النساء لأنهن باستطاعتهن ركوب السيارة دون الهباء ويمكن للأسر التنزه أو الشواء في مشهد مثالي عند غروب الشمس. Nasa bakasyon kami ngayon, banding muna ng family. Kasama ko with my husband and dalawa kong anak para mag-enjoy muna habang pampalipas ng stress ba. Yun sa Asuyah, Sierrat
هذه الأماكن في سبا أو في وقت متأخر بعد الظهيرة عند انخفاض درجات حرارة الشمس. جود أباركيس UNTV أخبار وائل إنكدا رياض المملكة العربية السعودية. And those are the news abroad. Back to you, Angela. Ooh, that looks fun. Thank you, Rina. Alamin naman po natin ang ating mga balitang Prom D. Hatid sa atin ni Victor Cosare mula sa Davao City. Yes, Victor. Maayong buntag June o gani ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Prom D karong buntag. Usa ka Grand Caravan ang gihimo sa mga Cebuano isip pagpakita pag-usab og suporta kang Presidente Rodrigo Duterte ug sa kampanya niini batok sa ilegal nga droga. Ang balita ihatod kanato ni Gladys Tuabi. Misalig ang mga taga-suporta ni Presidente Rodrigo Duterte nga walay kamatuuran ang mga aligasyon batok sa presidente mahitungod sa mga kaso nga extrajudicial killings sa nasud. Uban ang grupong Cebu for Duterte ug PDP Laban Central Visayas ang nagpakita sa ilang suporta sa kampanya sa presidente batok sa naghitak nga ginadiling drogas, korupsyon ug kalisdanan sa nasud. Ugot good miss among suporta kay even in less than 100 days niya sa office, nakita man nato unsa gyud ka successful ang iyang war on drugs. Samtang nanawagan pud sila sa pagbuhi sa pwesto ni Senadora Laila De Lima, human giingong nalambigit sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Nakita naman nato how much money did she receive, no? Mismo ang mga naghatag ang nagtestify. So unsa pa man, no, kinahanglan mag-resign na gyud siya karon kay kini, this is a disgrace, no? National disgrace sa Pilipinas. Gatusang mga taga-suporta ni Presidente Duterte ang nagkahiusa sa gihimong Grand Caravan sa Metro Cebu niadtong Sabado. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kapin sa usa ka libo ang nipasar sa gihimong entrance examination sa Philippine Military Academy adtong niaging bulan. Si Grace Doctolero alang sa maong balita. Agarup may saribo pat apulo ken enem tinakapasa. Teleplipas a Philippine Military Academy iti Agosto 21. Siyam aribo enem agasot ken siyam ti pakabuklan a bilang. Dagiti pimadas sinasao a panubok manipod 38. A lugar a nakaayanan natin tiro a pagilyan. Successful examinees na 1,046 composed of 643 males and 403 females. Marami nang may gusto na mga babae na pumasok. That's why marami talaga tayong applicants. But we're mandated na na ang dapat population lang ng babae dito sa Cadet Corps. We call yung student body ng PMA na Cadet Corps 20% lang. Ti PMA entrance exam ket naiwayat tapno marukod dagiti kababalin ti panunot dagiti agad-adal iti matematika, Ingles ken abstract reasoning. Dumalan dagito iti kompleto apan nakatameng ti bagida nga iwayat ti EFP Medical Center. Magiging batch 2021 na ito. Itong kukunin natin, papasok sila sa April na next year. Complete physical and medical exam. Magre-report na sila para i-check up sila, tingnan kung kaya nilang kanilang katawan, kung may mga sakit sila, mga ganun. Yes, and that's the time also na i-comply na nila yung mga requirements. Itatang atawen ket dagiti agad-adal ti kolehyo ti alukuyon dang mangpadas ti PMA entrance exam. Dagiti met senior high school nga agtartaragagay nga mangpadas into no sumarunong atawen. Ti palubusan dang agaplikar babaen ti pan nakaipatungpal ti K-12. Ti sumarunong nga parte ti exam ket rukudan dakan amwen damet may papanti medical, physical ken psychological potentials wenno paglainganda tapno maramanda iti class of 2021. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Usa ka medical mission ang gihimo sa 9th Infantry Battalion sa Philippine Army alang sa mga kabus nga lumulupyo sa Milagros ug Dimasalang sa Masbate. Ang balita ihatod kanato ni Jerry Galicia. Nagtungo ang Philippine Army sa ilang malalayong bayan sa lalawigan ng Masbate. Sa pangunang 9th Infantry Battalion, nakatuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units. 2 araw na medical mission ang sinagawa sa Milagros at Dimasalang, Masbate.
na sa Philippines. To bridge the gap between our local government units at sa mga tao. Wala yung servisyo na pwede natin ibigay. In terms of health, infrastructure, and other projects na makakatulong sa ating mas matindi. Gamit ng DOH ang bagong dental health bus kung saan ginagawa ang pagpapasta at paglinis ng ngipin ng mga pasyente. Talagang malaki ang tulong nito sa community. Tinuruan din ng DOH Masbate ang mga kabataan sa tamang pagsisipilyo ng kanilang mga ngipin. Naglagay naman ng help desk ang DOLE para sa mga may katanungan sa pangangailangan ng trabahong mapapasukan. Namigay naman ng libreng gamot ang ASA Philippines sa mahirap nating kababayan. Samantala, kabilang din sa mga naging benepisyaryo ng medical mission ang mga residente sa karatig bayan tulad ng Baleno, Mandaon, Balud at bayan ng Aroroy. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate. Og kana ang mga balita nga gitutukan sa atong mga provincial correspondents sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio June. Salamat Victor Cozare. Sa iba pang balita, bubuksan na ngayong araw ang Association of Secretaries and Administrative Professional in Asia-Pacific Congress na naglalayong malinang pa ang kaalaman at kakayahan ng mga administrative professionals mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. Magsisimula na ngayong araw ang 23rd Association of Secretaries and Administrative Professionals in Asia-Pacific Congress. Layo ng 4-day event na matipon ng mga kalihim at iba pang administrative professionals mula sa 14 na Asian member countries upang matulungan ng mga ito na mapabuti pa ang pagganap sa kanilang mga tungkulin. Ituturo din sa mga ito ang iba't ibang inobasyon upang mas maging produktibo. They exchange ideas. We have speakers, you know. The secretaries learn from this. We have experience, we integrate, and we make friends. Kagabi ay isang welcome dinner para sa mga delegado ang isinagawa sa Pasay City. It relates on our dreams as admin professionals and as secretaries in our company. It's not only for our company but for our personal interests as well. It's nice. This will be my 9th. We will learn new things. We'll look forward to the next Congress. I'm really enjoying it. It is very prestigious event for us. We want to learn. We can learn so many things. Ang Association of Secretaries and Administrative Professionals in Asia Pacific ay itinatag ng Philippine Association of Secretaries and Administrative Professionals Incorporated noong 1974. Isinasagawa ang pagtitipon tuwing ikalawang taon sa iba't ibang bansa. Ang 23rd ASA Congress ay matatapos sa September 29. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Public service on wheels naman po tayo. Hatid sa atin ni Melvin Arbo. Lulan po ng ating libreng sakay bus. Good morning, Melvin. Good morning, June! Good morning po sa ating Kuya Daniel at sa ating mga kasangbahay all over the world. Sa mga oras na ito, June, tayo ngayon ay nandito sa bus stop ng Rustans at Robinsons na kung saan mayroon po tayong binabang pasahero at naibaba na rin po natin yung ating mga pasahero na isakay natin kanina dyan sa may Baclaran Coastal na karamihan ay mga nagtatrabaho dito sa mga opisina na matatagpuan sa kahabaan ng Ayala Avenue. At update lamang natin, June, meron na po tayo na paglilingkurang bilang na 175 na mga pasahero na ang ating naisasakay dito sa ating libreng sakay bus. Mula pa yan kanina sa dyan sa Monumento area, going to Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito sa ating area ngayon, tayo ay pasampa na dito sa may flyover ng Ayala EDSA. Mula dito tayo po ay tutungo naman ng Monumento area na kung saan marami pa rin po tayo mga inaasahang maisasakay na mga maililibre po natin sa umagang ito dahil marami pa po tayo mga pick-up points along EDSA na may mga pasahero nag-aabang ng ating libreng sakay bus. Siyempre, meron tayo lagi dito nakaantabay na mainit na kape, June, ano? Meron tayo ditong pandesal pa rin,
Meron pa rin tayong wifi, kaya lang kanina dyan, nagkakaproblema yung ating wifi. Di kayo makakonect, di namin alam kung bakit, ano? Meron pa rin tayo ditong ini-offer na free Bible, doon sa mga magre-request po ng Bible. At yung mga hindi naman naabutin, pwede po nating kinukuha na lang po natin yung kanilang pangalan and then i-deliver na lang po natin sa kanilang mga residences yung kanilang free Bible na nire-request. Siyempre, yan po ay sa kagandaang loob at sa atin ng UNTV sa pangunguna po ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan ang aking update, Jun. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Nagsagawa naman ng malawakang cleanup drive ang UNTV at Members Church of God International bilang pakikiisa sa proyekto ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Angeles City, Pampanga. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Kalinsabay ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Month ngayong Setyembre, inilunsad ng Community Environment and Natural Resources o CENRO ang proyektong Angeles City, malinis 365 days a year sa Angeles City, Pampanga. Sa pakipagtulungan ng mga local government unit, katuwang ang UNTV at Members Church of God International. Sabay-sabay na nilinis ang mga ilog, kalye, mga bakanting lote at mga tulay sa lungsod. Every day of the year na lahat ng mga tao, lahat ng mga constituents, kasama nating naglilinis. Simultaneous, hindi lang dito. Particularly coastal, pero it doesn't mean na waterways lang ang lilinisin because of the title. Kasama na rin naglilinis yung iba't ibang barangay. Layon din ng programa na maturuan ang bawat barangay na magmalasakit at makibahagi upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Target ng CENRO Angeles City na malinis ang buong lungsod sa taong 2020. Mulit-muli po kaming nagpapasalamat sa dating dan sa walang sawa ninyong pagtulong sa aming panahon. Kahit na short call o short notice lang, you are always there to support itong environmental advocacy natin. Maraming salamat po. Every cleanup day natin, palaging marami silang mga participant. Ibig sabihin na they are also for the cleanup drive, hindi lang sa pagiging malinis, but then in helping respond to climate change mitigation. So ito, hopefully, hindi matatapos sa araw to, but every day na minomonitor natin. Paalala ng CENRO sa mga residente, maging responsable ang bawat isa sa kanilang mga basura. Muli ding nagbabala ang ENSA na may kaukulang parusa ang mahuhuling lalabag sa Waste Disposal Ordinance. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. Mga balita naman sa mundo ng palakasan ang ihatid sa atin ni Rina Villamor. Good morning ulit, Rina. Good morning, Chun. Balita sa tennis at sa basketball ang ihatid ko sa inyo. Dating world number 1 Caroline Wozniacki nakuha ang kanyang unang titulo nang mapabagsak si Naomi Osaka ng Japan sa scores na 7-5 at 6-3. Kahit may iniindang sakit ang 26 anyos na tennis player, ay hindi ito nagpadaig at itinanggi ang issue na siya ay may plano ng magretiro. Ang wild card player naman na si Osaka na unang naglaro para sa Women's Tennis Association o WTA Tour Final ay hindi na nakabangon sa pagkakabaon nito sa 5-0. Si Osaka ay umabante sa top 50 at si Wozniacki naman ay umangat sa number 28 matapos makaabot sa semifinals ng US Open nitong buwan. Kahapon ay nakapagtala ng unang panalo ang Ombudsman Graf Busters sa UNTV Cup mula nang sumali ang kupunan sa liga. Samantala nakuha naman ng Senate Defenders ang ikalawa nitong pagkatalo ngayong Season 5. Narito ang hatong ng balita ni Bernard Dadis. Mark Anthony Marcos against 4 white shirts. 13 seconds remaining para
para makakuha ng basket. Nice basket! Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha na rin sa wakas ng Ombudsman Grabbusters ang panalo sa ikalawang taon ng pagsali sa Liga ng mga Public Servant. Tinalo ng Grabbusters ang Senate Defenders sa mahigpit na sagupaan sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 na ginanap kahapon sa University of Makati Gymnasium. Well, masaya. Sobra saya namin. Nabutas na namin yung 0. Oo. Lucky charm ko, si Sir Ray naglaro, si Sir Ryan naglaro na. So, nanalo. Hopefully, magtuloy-tuloy yung mga winning game namin. Ayun lang. Thank you so much. Manood po lagi ng UNTV Cup. Pinangunahan ng Grabbusters ng 6'3 forward na si Mark Anthony Marcos na kumamada ng 19 points, 9 rebounds at 3 steals kaya tinanghal na best player of the game. Nag-ambag rin sa koponan ang team manager at dating coach ng Ombudsman noong Season 4 na si Assistant Prosecutor Ryan Ray Kilala na sa kauna-unahang UNTV Cup. Kinulang kami sa lineup so kailangan mag-suit up for the game. So para sa team, sige maglalaro. Okay lang. Marcos offensive, ang dami rin. Zagala looks so easy para sa kanya, coach. Hindi naging madali ang kampanya ng Ombudsman bago nila masungkit ang kauna-unahang panalo. Kontrolado ng defenders ang first quarter, 22-17. Nag-iba ng diskarte ng atake ang Ombudsman sa second quarter at nakadikit ng husto, 36-all. Sa kalahatian ng third quarter, lumamang na ng 9 na puntos ang Grabbusters sa pamamagitan ng impresibong 11-0 run. Agad namang bumawi ang defenders at naagaw muli ang abante, 57-53. Ngunit pagpasok ng fourth quarter, makalipas ang mahigit 6 na minuto, napako na sa 57 points ang Senate at umatake naman ng 17-0 run ang Ombudsman hanggang sa magtapos ang ball game sa score na 75-67. Wala pang naipapanalong defenders sa kanilang dalawang magkasunod na laban. Nanguna sa defender si Senator Joel Villanueva na may 13 points, kasamang 3 mula sa Rainbow Country at si Senator Sunny Angara na may 9 na puntos. Susunod na makakalaban ng Ombudsman ng MMDA sa darating na October 16. Samantalang ang Senate naman ay tatangkaing makuha ang panalo kontra sa Malacanang Kamao sa October 9. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Wednesday, September 28, magkita-kita naman tayo sa Pasig City Sports Center kung saan magkakaroon din tayo ng triple header. Andyan ang kupunan ng DOJ kontra Judiciary. Sa pangalawang game naman natin ang PNP kontra NHA Builders at pangatlong game ang MMDA kontra AFP Cavaliers. Para naman sa ating team tally sa Group A, nangunguna pa rin ang AFP Cavaliers na may 1-0 win-loss record. Sinusundan ito ng Malacanang at BFP na kapwa pareho din may 1-0 win-loss record. Ang Ombudsman na may 1-1 win-loss record, MMDA na may 0-1 at Senate Defenders na may 0-2. Para naman sa ating Group B, nandyan ang BOC Transformers nangunguna na may 2-0 win-loss record. Sinusundan sila ng HOR, 2-0, PNP 1-0, Judiciary na may 1-1 win-loss record, NHA na may 0-1 at kapwa GSIS at TOJ na wala pang panalo sa Group B. Yan muna ang latest sa mundo ng sports. June at Angela. Maraming salamat, Rina. Para naman sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, September 26, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jess Soria. Ako naman po si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.